Mr. President, nakita ko po dito sa ating mga pinagbabasihang mga dokumento, ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, medyo maliit lamang yun, 193 million. Pumalo ng 216 million, 2021. Bumaba ng konti, 176 million, 2022. Umarangkada na naman noong 2023, 526 million. Bumaba ng 2024, 168 million na lang. Bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa GAB natin na isinumite rito, Mr. President, Mr. Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating committee report, Mr. President, Mr. Sponsor, ginawa uli natin na 729 million. Hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025, tumaas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President? Tama ho kayo, Mr. Senator Marcoleta. Yung pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary, ito po ay request ng ahensya in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at mga iniimbestigahan ho nila. Ito po ay ginagamit nila sa pagkukuha ng mga information, pagkukuha po ng mga ebidensya, at ina-anticipate ho nila na in the following year, tuloy-tuloy rin po yung pag-iimbestiga ho nila. So in fact, during if you remember, I think you were there during the budget hearing, isa po rin to sa mga tanong ko bakit from 1.1 billion yung confidential funds, bumagsak po siya sa 34 million. Dahil ang konteksto ho nito, ang daming iniimbestigahan, ang dami pong personalities na lumalabas. So after they realized na ganun ho talaga ang mangyayari, they requested for an additional 180 million, which we find reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 po na 1.5 billion, nauna na pong nailatag ito bago pa dumating ang iskandalo ng flood control. Paano po na project na darating ang iskandal? Ho yun, hindi ba ho yun? I was pertaining to the 2026 po. Hindi po, ang sinasabi ko yung... Ay, 2025? Hindi ko po masakyan. From 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag, Mr. President. Yung aking paliwanag, Mr. President, is for the 2026 budget kasi diretso ho namin kausap si Secretary Vida. And in fact nga, during the hearing, kung matatandaan nyo, sinabi ko, bakit ang liit considering na ang daming imbestigahan? So, nagmuni-muni ho sila at bumalik ho dito at humingi po ng 180 million. Pero po yung 2025 po, yung 2025 confidential funds, 1.1 billion doon ay congressional initiative. Yung kanilang original confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time, iniimbestigahan po yung missing Sabongero. Yung po yung pinaka high profile case at that time. May mga case build up na
even before. Kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Ano po yung mga high profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ng inyong confidential funds? At kailangan ba na dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang makapag-usig kayo, makapag-imbestiga ng mga kaso? Ang tinatanong ko po rito, Mr. President, ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang eh. Na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po merong mga high profile, hindi po natin masusukat sa pamagitan ng ganong klaseng pangangatwiran lang. Pondo po ito na bigla na lamang umakyat ng ganong kalaki. Well, at that time po, yung isa sa pinaka-high profile ay yung Mrs. Sabongero. At alam naman ho natin prior to the flood control, ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na isang tabi lang ngayon because of the flood control. But at that time, full force of DOJ ang nag-iimbestiga ho nito. At maraming headways na. In fact, nakita na nila yung mga patay sa Laguna Lake at yung mga buto sa Laguna Lake. So, yun po isa sa mga high profile cases na inimbestigahan nila. Meron rin pong mga cases doon sa mga detention facilities ho natin, yung mga yeah. So yung mga sindikato po sa loob, yung nasabi po ng ating Senate President, yung mga drug dealers sa loob po ng piitan ho natin na pinomonitor rin nila, kumukuha sila ng mga information at intelligence para po matukoy nila kung sino-sino ho yun. At that time po, ang POGO was still active. No? So may mga POGO activities pa ho at that time na minomonitor ho nila. No? So yun po yung mga high profile cases na minomonitor po ng DOJ, kaya kailangan ho nila ng confidential funds. Pero but for 2026, hindi na ho ganun kalaki ang ibinigay po ng Senado. Mr. President, gusto ko po sanang paniwalaan yung pagdadahilan na yun eh. Kaya lang nahihirapan po ako, pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nawawalang mga sabungero na di umano ay itinapon sa lawa ng ano na yun? Taal Lake. Ang nakuha naman natin yung mga buto ng palaka yata, Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging ang opisina ng Vice President, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako eh. Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa akin po, ito'y napaka-importanting opisina, Mr. President. Alternative Dispute Resolution. Kung ito po ay mabibigyan ng impetus, kung ito po ay bibigyan nyo ng atensyon, at hindi mamaliitin ang opisinang ito, bago pa ito ma-ripen into a case, kung talagang ganap na matetre ng mga tao na nandito sa opisinang ito, napakalaki po ng igiginhawa ng ating justice system. Sipin ninyo, hindi matutuloy ang dispute. Napakarami ang ating maiiwasan. Pati resources ng government, makukonserve natin. Isip-isipin po ninyo. 2025 GAA, 160 million. 2026 NEP, 160 million pa rin. HGAB, 160 million pa rin. Mr. President, pati ba naman tayo, 160 million pa rin. Nakakawawa naman itong opisinang ito. Minumukay ko sana, Mr. President,
kahit hindi pa panahon ng amendment, sa tamang panahon po siguro, tapyasin na lang po natin itong confidential fund ng Office of the Secretary na 729, hatiin natin. Ibalik natin sa 364.8 million. Yung 365 million ilagay po natin sa Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa ganun po kahit na 500 million lang. Lumakas ang loob po ng mga kawani rito. Huwag po nating mamaliitin ito, Mr. President. Malaking bagay po ito. Kung tayo po'y naniniwala ng mga Pilipino ay hindi naman palaaway talaga at ang mamahalan, dito lamang po, Mr. Secretary of Justice, na acting ka pa lang yata. Bakit hanggang ngayon acting ka pa lang? Now, you're not supposed to answer that. It's addressed to the sponsor. Opo, hindi pa ho siya nako-confirm, Mr. President. So, acting but with the full-fledged powers of the Secretary, Mr. President. Well, Gusto Mr. ko- President, just to be fair lang ho, nung 2025, ang kanilang confidential funds is 34 million. Ang nagdagdag po ay Kongreso. Hindi ho sila ang nagdagdag. So, at that time, noong 2025, I assume na yung mga legislators nakita na marami silang hinahawakan na kaso, marami ho silang hinahawakan na investigation, so dinagdagan po ng Kongreso at that time. And this year naman po, if you break down the 729, 500 million of those will go to the Witness Protection Program. No? Kasi nga, and ongoing to, alam naman ho natin, ang dami ho nag-a-apply sa Witness Protection Program at marami ho dito sa mga nag-a-apply ay mayroong direktang information, direktang impormasyon kung sino-sino po yung mga sangkot dito sa flood control issue. So kaya rin po nag-request ho silang dagdagan. So ito naman po ay meron mga justification sa pagdagdag, depende ho sa situation. At ini-evaluate naman po ng committee pag nagre-request sila. In fact, kaya sinabi ho namin na hindi ho pwedeng bumalik to sa dating bilyones. No? Magre-request lang ng reasonable amount depending on the task ahead in 2026. Oo nga po, Mr. President. So kung kayo po ay pumapayag, total 364.8 million naman sila sa ITSGAB. Ibalik na lang natin doon para po yung kalahati, kagaya ng aking pong pinapanukala, ibigay po natin sa opisina ng Office for Alternative Dispute Resolution. Magiging 500 million o 600, o halos 500 million po siguro, Mr. President, Mr. Sponsor. Kayo naman po ang chairman ng Committee on Finance, baka sakali pong, para po lumakas ang loob naman ng opisinang ito, na talagang makatulong po sa pagre-resolba ng mga disputes ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa Mongkay, Senator Marcoleta. Alam ko isa sa mga advocacy niyo is itong alternative dispute resolution. Tama ho kayo na ang Pilipino po mapagmahal, no? At ayaw ho natin ng gulo at away. At yan po ay isa sa mga layunin po ng alternative dispute resolution na mag-ayos na lang at mapag-usapan po yung kanilang disputes. At pag-aralan ho namin yung inyong mungkahi at nakita ko na maganda ang direksyon, kaya titignan ho namin kung how do we improve the budgets of the Alternative Dispute Resolution Office. Parang nakikita ko po at nararamdaman, pumapayag po kayo, Mr. Sponsor. Basta kayo po nag-suggest, Salamat sigurado po. po ako na ano ho yan, mahalaga ho yan. Salamat po. At saka pinaalala po nyo sa akin na naman yung WPP. Ayaw ko na po sanang puntahan yun. Pinaalala po ninyo, wala po akong magagawa. Pasensya na po. Ito si Secretary ho kasi. No? So, Kasi alam naman po ninyo na nung nakaraang
pagdinig ng Blue Ribbon Committee, nagtalo na naman po roon eh. Dahil po ipinipilit po ng Prosecutor General na isa pong mahalagang requirement nga raw po ang restitution para po ang isang aplikante ay maproseso. Ako po talaga ay hindi papayag doon kahit saan tayo makarating, Mr. President. Sapagkat ako po bilang isang abogado, naiintindihan ko po yung batas. Hindi po ako ang pinakamagaling na abogado. Siguro po ako'y karaniwan lang abogado. Ngunit sa akin pong pagkakaalam, kapag hindi po nakalagay sa batas, huwag po nating ipipilit. Kahit ano po ang sabihin ninyo, General Prosecutor Padulyon, hindi po niyo ako mapapaniwala. Sa totoo lang. Ngayon, kung aaminin niyo ngayon sa pagdinig na ito, na tama ako at kayo ay mali, maihinto na po ang pag-uusap dito. Kung hindi, aabot po tayo hanggang madaling araw. Atensya na po, Mr. President. Nabanggit ko yung, hindi ko na mabanggitin yung nabanggit ko. No? Napakahirap sagutin kung hindi ko naman banggitin yun. Pero, Mr. President, nakikinig po ang DOJ, nakikinig po ang Prosecutor General, at narinig ko po nung kayo po ay nagkaroon ng debate nung Blue Ribbon hearing, at nakikita ko po yung inyong punto, sila rin po nakikita inyong punto, at ito po ay kasama sa kanilang pag-aaral rin po, at pinag-iisipan nila ho ito ng mabuti po, at bibigyan ho tayo ng feedback later on. Kasi po, Mr. President, ang ini-invoke niya ron ay kahit na anong pilit ang gawin niya, kahit anong pamamaluktot at bending the law, hindi po mangyayari. Ang sinasabi po niya is Section 7 po ng Republic Act 6981. Ang sinasabi po roon, confidentiality of proceedings. Kasi tinatanong ko po nung panahon na yon, Mr. President, dahil nga pinipilit niya yung restitution, naalala ko, yung si Yusek Bernardo ay nabigyan ng temporary or provisional admission. So tinanong ko sa kanya, so nag-restitute ba ito? Ang sinasabi niya, ay confidential po yun. Saan ka naman nakakita ng sagot na gano'n? Hindi po pwede yun. Gusto ba ni si General Secretary Padulyon, Mr. President, babasahin ko sa kanya? Lahat ng indispensable requirements and even the additional requirements kung paano po mapoproseso ang aplikasyon. Ngayon, kung ito po madali lang ang gusto ko sabihin eh. Lahat naman po tayo nagkakamali. Hindi naman tayo sigurado sa lahat ng sinasabi natin. Talaga po ang tao ay nagkakamali. Yun ang pagiging tao. If he has the honor to at least amend himself, sabihin niya lang na naipagkamali ko po yun. Tatanggapin ko na po yun. Ihinto na po ako rito. At hindi na natin pag-uusapan ng WPP kahit kailan. Mr. President, alam ko naman po yung stance ng ating kasamang Senator Marcoleta, at narinig ko nga yung inyong debate ng Blue Ribbon hearing. Very clear naman po sa akin ng inyong posisyon. Nasabi po ni Prosecutor General yung posisyon ng ehensya, at para sa akin very clear rin, may basehan rin. At pero tingin ko baka mahirap ma-resolve ba ito ngayon dito, no? Kasi this is a difference of opinion and understanding. Ang suggestion ko ho ay bigyan ho natin ng panahon ang DOJ na pag-isipan mabuti ito, magmuni-muni. Nakikita ko naman ho pag sila ho pinag-iisip man, nagmuni-muni, bumabalik ho sila dito para magbigay ho ng kanilang komento o ideya. At hindi inaamin rin ho nila yung kanilang pag-a-adjust. No? For example nga, itong confidential funds, nung bumalik secretary, sabi niya nagkamali sila at kailangan itong
pondo. So nakita ko naman yung ganun nilang ugali at hindi naman ho sila maninindigan kung mali ho talaga o talagang hindi tama po yung kanilang ginawa. No? At hayaan na lang ho natin bumalik ho sila sa kanilang dito po sa issue na ito. Ang DOJ po, Mr. President, is the government's principal law agency. It serves as a counsel at the same time a prosecutor. Napaka-importante po nun eh. Ngayon, ang ating Prosecutor General will offer an opinion. His opinion will not even matter. We talk about the clear and unmistakable provision of the law. Wala pong sinasabing restitution. Para mag-imbento po kayo ng restitution is a requirement under a memorandum or blah, blah, blah. Hindi po pwede yun. Because as a lawyer, we always say, the spring cannot rise higher than its source. The very source, Mr. President, is the law itself. Hindi po pwedeng memorandum o opinion ninyo mangingibabaw sa batas. Ngayon, nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and be mistaken about your opinion. Nasa sa inyo po kung kayo'y magkukusang loob na magsasabi na nagkamali kayo o hindi. And you wanted to maintain your pride. Ayos lang po sa akin yun. Maraming salamat po, Madam President. Thank you to Senator Marcoleta, and loud and clear po ang inyong saloobin at I'm sure that the DOJ will take note of this and reflect on your comments. Thank you. Thank you po. Salamat sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac. Majority Leader. Yes, Madam President, last to interpolate is Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. The good gentleman from Camarines Norte and BARM is recognized para i-interpellate ang sponsor sa budget ng Department of Justice. Maraming salamat Senator po, Padilla. bilang Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Maiksi lang po ito. Pwede po bang makasagot ang ating sponsor sa Opo, ilang malaking katanungan? karangalan po para sa aking na masagot ko po yung inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Kanina po, narinig ko po ang ating mahal na kasama, Senadora Risa Hontiveros, sa kanya pong pahayag patungkol po sa naging desisyon kay dating Mayor Alice Guo. Gusto ko lang pong malaman kung magkakaroon po ba ng extradition sa kanya dahil napatunayan po ba na siya ba ay isang hindi Pilipino at siya ay isang Chino? Pakagandang tanong ho yan. In fact, maraming nagtatanong ho yan na mga kababayan ho natin dahil na-revoke na ho yung kanyang birth certificate o na-cancela, sorry, yung kanyang birth certificate. Na-revoke na rin yung kanyang passport, hindi na ho siya Pilipino. Pero meron ho siyang kaso dito sa atin. Kahapon lumabas nga ho yung qualified human trafficking sentence ho niya. Kaya dito siya, dito niya isa-serve yung sentence niya. No? Pero dahil yung sentence niya yun ay lifetime. No? So, ibig sabihin, panghabang buhay ho siya dito mananatili. No? Pero hindi ho siya Pilipino in that case. Wala pong pag-asa dahil ako po nung nangulungan, marami na po akong nakasama na mga foreigner. Opo, meron po dyan ay kaso din ay habang buhay. Opo, pero inaayos po nung embassy nila hanggang sa dumating ng mga panahon na padala din sa kanilang bansa. Yan po ba final na po yan na hindi talaga maipapadala? Well, qualified ho siya sa yung tinatawag nating GCTA, yung good conduct time allowance. No? So kung I'm sure alam niyo ho ito. Opo, I'm sure pumasa kayo produkto po ako niyan. I'm sure pumasa ho kayo ng GCTA. Mabait po ako mabait. Kasi nandito na kayo. So I'm sure produkto kayo ng GCTA. So baka nga qualified nandito rin pa siya. ho yung mga parole officer ko baka nandito pa. At least alam nila na good conduct ho talaga pinapakita nyo. So qualified ho siya. Potential na umiksi ho yung kanyang sentensya dahil kung nagpakita siya ng maayos na
na maayos na pag-uugali, pwede hong umiksi. Doon lang ang pwedeng masabi nating madideport ho siya, no? At Okay. that time. So kailangan po siyang mag-serve ng time. Yes, kailangan ho mag-serve dito sa ating bansa. No? Opo. Kasi dito po nangyari yung krimen. Okay. Ito naman pong susunod ko manifestation lang po ito. Tapos na po yun. Okay na po. Nasagot nyo na po. Ito lang po, manifestation lang po ito. Maiksi lang po ito. Noong June 2025 po, ang Hungary ay umalis po sa ICC. Sa kadahilan ng ayaw po nilang arestuhin si Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister po ng Israel. Dumating po doon, hindi nila inaresto, wala naman pong nagawa ang ICC, kundi magreklamo sa EU, ba't ginawa yun ng Hungary, ganon. Sa akin pong manifestasyon, kung kaya pong gawin ng Hungary na baliwalain ang ICC, sana po dumating ang panahon ng ating inang bayan ay proteksyonan po. Isipin niyo po, si Netanyahu ay hindi po yan Hungarian. Sana po dumating ang panahon na maproteksyonan din po natin yung mga kababayan natin na inaakasuhan ng ICC. Wala naman po akong tanong, manifestation lang po yon na sana ay magandang halimbawa po sa atin ang Hungary. Yun lamang po, maraming salamat po, Thank you. Ginang Thank you doon Tagapangulo. sa manifestation, Senator Robin. Maraming salamat po. Salamat po, Senator Padilla. Majority Leader. Yes, Madam President, Senator Erwin Tulfo will no longer interpolate but would like to insert into the records his manifestation of support for the DOJ's budget. So inserted. There being no other reservation of interpolation, I move to close the period of interpolation on the budget of the Department of Justice and its attached agencies, the Office of the Secretary, Bureau of Corrections, Bureau of Immigration, Land Registration Authority, National Bureau of Investigation, Office of the Government Corporate Counsel, Office of the Solicitor General, Parole and Probation Administration, Presidential Commission on Good Government, Public Attorney's Office, Office for the Alternative Dispute Resolution. And the same be deemed submitted to the body's consideration. There is a motion by the Majority Leader to close the period of interpellation and to deem submitted the budget of the Department of Justice and the enumerated attached agencies. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Congratulations sa DOJ. Thank you, Madam President. Madam President, before we move on to the next agency department, we will take a lunch break of 30 minutes. So we'll be back at 1:30. A minute suspension, Madam President. So subject to resuming at 1:30, session is suspended.